He carved a cross. Kinagabihan, nakaupo siyang mag-isa sa isang mataas na burol, na may katumbas na distansya mula sa bundok Kalbaryo. Sa gabi, ang araw ay lumubog na sa ibaba ng abot tanaw. Kumalat ang hamog kung saan-saan, nagmumukhang madilim ang lahat ng nasa harapan niya. Gaya ng dati, nababalot siya ng lungkot, sakit, at pagkalito. Basang-basa ang mata niya. Siya ay si Sigiro Terefat mula sa Syria, mga 50 taong gulang. Nang dumating siya sa Nazareth mula sa isang maliit na bayan sa Syria, Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea, siya ay mga 15 taong gulang. Sa isang tabi ay ang ilog Jordan, at sa kabilang panig ay mga bundok. Maraming mga puno ng oak. Ito ay isang bayan na may mas maraming mahihirap na bahay ng mga Hudyo kaysa sa mga mayayaman. Dahil nasa labas ito ng lungsod, maraming manggagawa. May ilang bahay na sementado ng mga bato. Sa bahay na ito ay ang bahay ni Joseph, isang karpintero. Madalas magtrabaho si Joseph sa kahoy sa pamamagitan ng pagtatambak ng mga piraso ng kahoy, piraso, at iba pa sa bakuran. Siya ay isang kalmado na tao, mahinang magsalita, at palaging tumingin sa iba ng may paggalang. Tinawag pa niyang ama at anak ang kanyang maliliit na anak. Siya ang uri ng tao na pumunta doon at nagtrabaho ng hindi sinasabi na gusto niyang pasayahin ang isang tao. Si Mary ang kanyang asawa. Siya rin ay isang kalmadong tao, palaging nagsasalita sa Ayla Dani. Ang mag-asawa ay may isang anak lamang, si Jezo. Pinagtibay niya ang mga katangian ng kanyang mga magulang. Ang pamilya ay may takot sa Diyos, may kamalayan sa lipunan, at nakatira sa mga lansangan ng mga manggagawa ng Nazareth. Isang araw, bumisita ang ating bida, si Zechiro Terefat, sa bahay ni Joseph. Si Zechiro, na hindi napigilan ang kanyang madrasta at ang kanyang mga kapatid na dayuhan sa pag-aaway, ay sumama sa kalakalan ng kamelyo. Doon ay pinaglangkuran niya ang mga kamelyo at ang mga may-ari nito. Inip sa gawaing ito, dumating siya sa Nazareth Highway sa kanyang paglalakbay at sadyang iniwasan ito. Ang kariton ng kamelyo ay sumulong. Umupo si Zechiro sa isang bato sa gilid ng kalsada. Ang sikat ng araw na bumagsak sa kanyang anit ay natunaw sa likod ng disyerto at naging bola. Habang nakaupo ang bata na nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, kinaladkad ng isang master ang isang troso sa isang asno mula sa isang kalapit na kagubatan. Hindi hinailan ng asno ang troso. Ginagawa ng master ang kanyang trabaho na hilahin ito mula sa harapan at itulak ito, ngunit mahirap para sa kanya. Bumangon si Zechiro na hindi makita ang kanyang hirap at sinira ang puno ng datail sa kabilang kalsada at sinimulang bugbugin ang asno mula sa likuran. Biglang narinig ng asno ang mga salitang iyon at saglit na lumapit sa mga manggagawa. Biglang tumakbo mula sa labas ng bahay ang isang batang lalaki at sumigaw, "Nanay, nandito si tatay." Ninakaw ng bata ang puso ni Zechiro. Nasa bahay na yon si Zechiro. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa karpintero. Sinabi ni Joseph na tuturuan kanya kung paano magukit ng cart ng pamatok, cart nito, kung paano gumawa ng mga pinto at bintana para sa bagong gawang bahay, mga upuan para mauupuan ng mga tao, mga sofa na matutulugan ng mga bata, mga duyan para mabuhat ng mga bata, at mga cart na kahoy na may 3 gulong para lockeran. Kasabay ng mga salitang ito, sinabi niya ang isa pang bagay, hinding-hindi ka mag-asawa sa bahay na ito, dahil nariyan ang ating Jesus upang magtrabaho at makipaglaro sa iyo. Natuwa si Zechiro na sa wakas ay nakahanap na siya ng bahay. At ang batang mula sa bahay na iyon ay higit na inisip kaysa sa karinderya. Pakiramdam niya ay mas mahalaga pa ito kaysa dati, pamilya. Para siyang puno na may malalawak na sanga, ang Panginoon ng bahay na iyon, na nagbibigay lilim at kanlungan sa mga dumating. Nakita ng kanyang anak na si Zechiro, na nagpasya ng kanyang pagkatao pagkatapos niya, na ang kanyang pagiging makadiyos, ang kanyang malasakit sa komunidad, at ang kanyang espiritu ng paglilingkod ay nandoon lahat. Sa paglipas ng mga taon, dumaloy ang napakaraming tubig sa ilog Jordan. Nalaman niya ang dapat niyang matutunan sa bahay ni Jose na karpintero, pinutol ito. Daan-daang trabaho ang natutunan niya, gaya ng pagputol gamit ang lagare, paglalagari ng mga puno, pagmamartilyo ng pako, Zechiro, pag-aararo, pamatok, duyan, upuan, higaan, pinto, at bintana. Dalawa lang sila magaling sa karpintero.
Samantala, ang batang lalaki na nagngangalang Jesus ay lumabas upang tulungan ang kanyang ama sa gawaing bahay. Pumunta siya sa templo. Kinausap niya ang pari. Inaliw niya ang mga nagdurusa, ang mga dukha, ang mga walang magawa, ang mga mahihina. Tulad ng isang kamay na nakatayo sa sanggang daan ng 400, sinubukan niyang ituro sa akin ang daan, hindi sa ganoong paraan, ngunit sa ganitong paraan. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang, nasiyahan. Pati si Shikiro, assistant ni Joseph, tinanggap ako. Hindi lamang sa Nazareth, kundi maging sa Bethlehem, Jerusalem. Ang pagpunta sa kung saan-saan at pakikipag-usap tungkol sa mga tao ay nagpasaya kay Shikiro. Samantala, isang aksidente ang nangyari. Ang karpintero na si Joseph ay may sakit sa loob ng ilang araw, at hindi na siya muling nagising. Hinugot niya ang kanyang huling hininga habang si Mary at ang kanyang anak ay magkatabi. Niyakap ng anak ang kanyang ina at inaliw siya. Ang sambahayan ni Jose ng Nazareth ay sumuko sa katahimikan. Sinabi ni Shikiro kay Maria na magtatayo siya ng sarili niyang bahay at ililipat ang mga kagamitan mula sa bahay ni Jose doon. Isang bagong bahay ng karpintero ang nagbukas doon. Nakagawa si Shikiro ng magandang reputasyon. Isang araw ay dumating ang isang Romanong general sa looban ng Gizero. Tingnan mo, hindi mo ba alam na ang mga magnanakaw at sinungaling ay ipinako sa krus? Alam mo ba? Napatigil si Jigiro para mag-isip. Naalala niya ang sinabi ni Joseph sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Shigiro. Palagi siyang nagukit ng mga bagay na nagdudulot ng saya at ginhawa sa mga tao. Sa halip na pamatok, araro, larong sasakyan, at duyan, dumating ang isang masamang tao at humiling na magukit ng 2 krus. Pag-isipan mo ito. Hindi tayo dapat palaging manindigan para sa sigasig ng buhay, ngunit hindi tayo dapat manindigan para sa mga bagay na laban dito. Nababagay din ito kay Jigiro. Tulad ng sinabi ni Joseph, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain, ngunit sa pagkakataong ito ang Romanong general ay mula sa Zarb. Nang nanatiling tahimik si Jigiro, bahagyang nagtaas ng boses ang opisyal at nagtanong, ano ang hindi uobra sa atin? Nagbanta si Jigiro na sumunod. Pumunta rin siya sa kagubatan at nagdala ng isang piraso ng kahoy. Ang buhol ay pinutol at inukit. Sa Nazareth, nagkaroon ng kadiliman. Sinabi ng mga tao na si Jesus, ang anak ni Jose, ay nakikipagsabuatan laban sa pamahalaan, sa mga pari, sa mga magnanakaw, at sa mga sinungaling. Isang araw, dumating ang mga sundalong Romano at kinuha ang krus at ang mahabang piraso ng kahoy na kanyang inukit. Hindi nagtagal, dumating ang balita na dinadala nila ang mga piraso ng kahoy sa mga balikat ni Jesus patungo sa Calvary Hill. Siya ay tumakbo sa Diyos kasama nila. Oo, daladala ni Jesus ang piraso ng kahoy at naglalakad patungong Kalbaryo. Binugbog nila siya at binugbog. Napunit ang kanyang damit, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sinundan ng kanyang ina ang kanyang anak at hinawakan ang dibdib ni Maria. May iba pang mga babae sa kalye. Aba, may mga makasalanan at mga taong nanunuya kay Jesus. Sumugod si Jigiro sa crowd, hindi alam ang gagawin. Nagsimula siyang sumunod kay Jesus sa matinding sakit. Napahinto si Jezuvana sa isang nakaayos na lugar. Kinuha nila ang piraso ng kahoy sa kanyang mga balikat, pinagsama-sama, at inilagay si Jesus sa hugis cross na punong ito. At sinimulan niyang ipako ang kanyang mga kamay at paa. At sumigaw si Jigiro, Bob, hindi ko siya inukit nitong krus. Hindi, huwag mo akong patulan ng katotohanan ito. Don't hit me. May humila sa kanya palayo sa grupo at natapon. Nahulog siya sa bato at tumama sa dibdib niya. Nagpapatuloy ang ugali ni Jigiro hanggang ngayon. Sa bato sa Calvary Hill.